Magandang araw sa ating lahat mga idol, mga lods, mga paps. Andito na naman tayo sa ating DIY sa ating DA64 Suzuki. Yan. Ang gagawin natin ngayon ay magpapalit po tayo ng ating ETF. Susubukan nating palitan ng ETF, tapos bagong ETF filter at bagong gasket ng ating oil pan sa ETF. May napapansin kasi tayo mga paps, mga loads, na tumutunog sa ating automatic transmission, no? Una natin ginawa ay hinahanap natin yung tunog na yon. Ngayon sinubukan natin magpalit ng tensioner bearing. Ayan, nagpalit na nga tayo. Yan, mas makinis na yan. Yan sa baba. Yan sa ilalim, no? Makintab na siya, no? Papakita natin ng video na yan paano tayo nagpalit ng tensioner bearing sa ating alternator at saka sa aircon. So separate video natin yan para hindi tayo mahaba, pero hindi pa rin nawala yung tunog sa ilalim na ating hinahanap. Ngayon, ang pangalawa nating ginawa, nag-check tayo sa ating starter, kasi duda rin ako na nasa starter banda, kasi ang tunog na yon wala naman dito sa ibabaw, nasa ilalim. So nag-trace tayo sa ilalim. Ayun ang tunog, pakinggan nyo. Ilalagay ko. Ayan, lumabas na yung ingay niya, no? Parang may sumasabit sa ilalim or sirang bearing na tunog. Ganito naman ang tunog niya kapag naka-revolution, no? Ang engine. Matapos nating matanggal mga paps, mga loads, mga uncles, ang ating starter, no? Chinek natin, labas natin talaga ang starter. Chinek natin kung hindi ba siya nag-stack up. Nung tinesting natin, dinirect natin sa baterya, ayan, okay naman siya. Wala naman siya problema. At hindi naman nag-stack up. Maganda naman ang ikot. So ating binalik pagkatapos nun. Ngayon bumalik tayo sa ilalim at pinakinggan natin uli, no? At pinaka huli nating diagnose ay nandyan na nga sa loob ng ating transmission, no? So isa pong yan kasi na dahilan ay yung madumi na ang ating ETF filter. Kung kaya nahihirapan na siyang humigop ng ETF sa ating oil pan, kasi barado na nga yung ating ETF filter. So yun ang gagawin natin ngayon, magtatanggal tayo ng ETF filter at magpalit diretso na tayo ng ETF para hindi masayang ang ating pagkabit ng bagong filter tapos madumi pa rin nating ibabalik. So na yan, sabay na yan. Tapos yung ating bagong gasket, kasi yung ating gasket ay ginamitan lang po siya ng silicone, no? Kaya pagka tinanggal natin yan, maglalagay na naman tayo uli ng silicone. Pero para isang gastos na lang, bumili na tayo ng original na gasket saka original na ETF filter. Susubukin nating gagawin yon kung mawawala ba yung tumutunog sa ating transmission or automatic transmission.
Ayun, Pops Loads, mga calls na dito tayo sa ilalim, no? Ito yung ating transmission. Dito sa ating transmission, dito yung ating drain plug, no, ng ating ATF. Kailangan ito is number 14 para matanggal box range or socket. Dito naman sa taas, para sa ating bracket, dyan sa itaas, mayroon pa siyang isa na humahawak dito sa ating tubo na to para sa paglagay ng ating mga ATF. Yan, sabay bracket na yan is number 12. Kailangan yan is box range lang or open range para matanggal, no? Kasi mahirap siyang dukutin pagka sakit. Yan, no? Tapos dito naman sa ilalim sa pan mismo is number 10 dito. Yan. Yan, no? Yan, sa ilalim na yan, no? Tatanggalin natin yan ang 19 kan mga tornilyo, no? 19 para po sa ating engine na turbo, no? Turbo engine para po sa DA64 W or V. Kasi po ang nangyari pag turbo po yung engine na automatic, ayan, malaki po ang transmission niya. Tapos 4 speed po yan yung ating automatic transmission. Sa mga DX63 naman, kasi wala naman siyang malaking kaha, 3 speed po yung automatic transmission nun. The same engine po yun, pero hindi turbo, no? Hindi siya turbo pagka DA63. At 3 speed po yan, automatic transmission. Sa mga ating DA64W or DA64V na turbo, yan, automatic transmission is 4 speed, no? Okay, so una natin gagawin, tatanggalin natin itong ating drain plug, i-drain natin lahat ang ating automatic fluid na luma. Tapos tatanggalin itong mga lahat ng tornilyo. Mamaya ipakita ko sa inyo pagka na tanggal ko na lahat, no? Hindi ko napapakita masyado dito kasi marami, matagal yan, no? Yung malapit na tayong magtanggal nito, magbaba. Balik tayo mamaya. Okay? Bago pala, Paps, mga load schools, mag-drain tayo ng ating ETF, no? Pakita ko sa inyo yung ating pyesa na gagamitin, no? Ito yun, no? Ito yun ating transmission filter. 480 po yan, no? 480. 4 speed, ibig sabihin 4 speed tayo, no? Kasi turbo ang ating engine. Ayan. At magandang klase po to, no? Hindi siya Japan, pero magandang klase. From China po ito. Pero magandang klase siya. Quality. Okay? Yan ang karton niya, no? Yan. Magandang klase siya talaga. So, ito naman yung ating gasket, no? Yan. Klaro, no? Ayan, focus natin. Okay, yan ang number niya, no? Part number. Ayan. Para pa rin yan po sa sa mga turbo engine for speed automatic transmission. Ang butas nito is 19. Pagbilangin natin yung mga butas nito, 19 holes yan. Sa mga non-turbo mga engine or sa DA63T, 15 lang po yung butas nito. Maliit siya kasi 15 holes lang sa non-turbo. Sa turbo is 19 holes, no? Mga butas 19. Okay, ngayon ang ating ETF is ito po. Importante po na importante po na Dexron 3 po siya. Kasi yun ang sinasabi ng ating engine sa ating dipstick. Yan, Dexron 3 po siya, no? Yan, importante yan na Dexron 3. Yun, makita dito sa ating dipstick. Pakita natin.
nakalagay. Kunin natin ating lipstick, no? Yan. ETF. Yan. Yan. Hindi klaro. Yan. Labas na natin. Yan. TF Dexron 3. Yan. Kita-kita na, no? Huwag kayong magkakamali kasi nakalagay na yan sa dipstick. Yan, balik natin muna. So, okay. Tatanggalin na natin. Ay, yung kailangan pa pala natin na tools. Ito. Isa ratchet saka socket na number 14, number 10, saka number 12 na box range. Yan. Tapos, may pangsahod sa oil at basahan para sa ating mga sobra-sobra na naka dikit-dikit sa mga gilid-gilid o panpuna sa mga oil pan. Pagka tinanggal natin, nilinis na natin. Okay? Ang una natin ginawa, Pops Cold Sluds, ay una natin tinanggal yung tornilyo na yan. Sana yan? Ayan. Sa bracket po yan ng ating dipstick, no? Tapos tinanggal na natin ng mga tornilyo dito sa ating oil pan. Ang natira na lang dalawa pagkabilaan para hindi biglang bumagsak itong oil pan. Baka mabuhusan ng ating mukha, no? So unahin natin ngayon sa dalawa itong malapit dito sa dipstick para magbagsak pa siya ng oil dito sa may drain plug, no? At mabawasan yung oil na natira dyan sa oil pan. Yun, tanggalin na natin tong screw dito, tornilyo. Maluwag na to kasi niluwagan na natin lahat at natira na lang yan dalawa. Layan lang natin para hindi mahulog. Yan, kuha natin. Ngayon dahan-dahan natin ibaba. Lalay lang para hindi tayo matapunan ng langis. Ayan, ayan. Agos na rito. Marami pa natira, no? Ayan. Okay. Labas na natin. Tatas tayo doon sa dulo. Okay. Yan, tanggalin na rin natin tong kanyang oil filter, no? Fluid filter, ETF filter. Ito, may tatlong tornilyo yan, no? Dito, dito, saka dito.
Tatlo lang. So, punasan muna natin ng konti para hindi tayo pagka oil. Dito Paps, ang gagamitin natin is number 10 pa rin. Yan. Parang ang tagal na nito, hindi natanggal Paps, no? Kasi nung binili natin to, isang taon na sa may pangalawang may-ari. Sa atin naman is 4 na taon na to hindi natanggal. Pero hindi pa naman natin naabot yung kilometers na tinakbo, no? Kaya lang nung kinuha natin to, nagpalit tayo ng ETF, hindi natin to tinanggal. Nagpalit lang tayo ng ETF. Pero yung pinalitan natin ito is maitim na talaga. Kaya posibleng madumi na rin ito. Wag lang natin itong ihalo sa sa ibang tornilyo ng cover, no, para hindi masira ang ating thread, no, kasi baka iba ang mukha nito sa isang tornilyo. Okay pa naman Paps ang cambio nito, walang problema, nag-shifting naman siya lahat. Kaya lang may maingay dito banda sa ating transmission. Pagka nag-rev tayo, nag-revolution, habang malakas ang revolution, mas malakas din yung kanyang ingay. And yun, hataki lang natin pababa kasi mayroon siyang o-ring nito dyan sa taas sa pump. Yan, dami pang lumabas. Okay. Yan Paps, may ring yan dito sa gilid, oh. Sana ba yun? Dito naiwan, no? Dito sa loob naiwan. Tanggalin natin to kasi yung binili nating filter may kasama na yung bagong o-ring. So ilagay lang natin to dito para paglinis natin, pagpalit natin hindi tayo nalilito. Okay. Yan, hayaan lang muna natin siya para lumabas na yung mga lumang fluid, no. Ito, wala naman tong laman. So, lalabas na tayo.
So yan Paps, makikita natin dito sa ating oil pan, mayroon na talaga siya mga dumi, no? Yan, no? May mga itim-itim, no? Pero yung ating fluid hindi naman masyado maitim kasi nagpalit nga tayo niyan. Yan, no? Dumi, no? So yan, meron pa rito. At ating filter din sa loob madumi, oh. Grabe ng kapal ng dumi sa likod, lalo na dito sa likod kasi dito ang humihigop. Yan, oh. Kaya hirap na siya humigop ng fluid kasi halos wala ng butas. Ayan, oh. Makita natin dyan sa ano. Gaming dumi na, no? Lalo na yan sa ilalim, hindi naman natin nakikita yung ilalim. At pag nilinis natin to, hindi naman natin malinis ng mabuti to kasi nasa loob ng filter. Kailangan baklasin pa natin tong mga gilid-gilid nito pagka nilinis natin tong filter para malinis talaga. Baklasin natin to, ang gilid-gilid nito, nakaipit yan. So para hindi tayo mahirapan, nagpalit na lang tayo, nagbili tayo ng bago. Titingnan natin ngayon ng bago kung pareha ba talaga ang mukha niya. Yan Paps, ito naman ating bago, no? Yan, pagkamukha naman sila, no? Yan, tapos ang size pareha naman kalaki, tsaka yung mga butas pareha lang din. So tama yung in-order natin. Tapos ito yung strainer niya sa loob, oh. Yan, ganyan ba dapat kalinis yan. Pati dito sa likod yung humihigop talaga. Yan, no? May screen. Itong luma natin dumi-dumi na. Yan, ganyan yan. Dumi-dumi na, no? Compare natin. So yan, ang gasket naman, tama naman ang gasket, no? Dito natin lagay. So yan Paps, tama naman ating gasket, no? Mga butas tama din. Ayan, dito sa ilalim tatanggalin, may gasket naman pala siya. Kailang pinatungan na ng silikon. Yan, no? Tatanggalin natin tong luma at linisin natin tong palibot din ito. Okay. So yan Paps, malinis na, no? Sinabon lang natin to. Tapos banlaw, tapos bilad sa araw para matuyo. Yung ating unang gasket, no, makrupok na. Napuputol na siya kaagad, matigas. Tapos ngayon babalik na natin tong ating magnet dito sa kanyang pwesto. Yan ang mamagnet ng mga bakal-bakal na natitibag sa ating transmission, ng mga kinakain niya, no? Dito yan magdikit lahat para hindi bumalik sa taas. So yan ating gasket, ready na. Ngayon na ikakabit naman natin tong ating filter sa ilalim, no? Ating lagyan ng tornilyo, 3 tornilyo. So punta tayo sa ilalim. So dito Paps, huwag natin kalimutan, mayroon siyang o-ring, no? Dito, rubber o-ring para i-seal niya doon sa ating water pump, ating oil pump. Okay, kabitan natin siya. So yan, makikita natin Paps, malinis na yung ating gilid-gilid na yan, no? Tinanggalan natin yung luma kasi matigas na, hindi na talaga yun magsisil, kaya pala nilagyan na nila ng silicone. So yan, linis na, no? So kakabitan natin ang ating filter. So yan, andyan na ating rubber o-ring. Yan. So ganyan ang position lang. Hanapin na natin yung dalawang butas ng tornilyo.
Nalagay ko na. Dapat pumasok yung ano, no. Lagyan natin ng konting oil dito para madulas yung ating o-ring, kasi dumidikit yan sa bakal pagka tuyo, no. Lagyan natin siya ng konting oil. Kuha lang tayo dito sa mga tulo na konti para lang may madulas, no. Halugin lang natin para pumasok. Kasi kanina pagtanggal natin, inalog natin yan. Ngayon ialog din natin pagkapasok. Yan. So yan, kumapit na siya. Ibig sabihin kumapit na yung o-ring doon sa loob. So ngayon, lalagyan natin siya ng tornilyo. Dahil natin dito kasi hindi natin nakikita yung likod. Hanapin lang natin yung butas. Yan, kita na natin ang butas dito. Tayo sa kabila. Yan. So yan, pumasok na lahat, no. So kamayin lang muna natin kasi malambot pa. Okay, tapos higpitan na natin. Huwag lang sobra, no, basta kumapit lang. Ayan. Okay. Ayan. Nakakabit na siya. Ngayon nilagay naman natin yung oil pan. Okay. Ay, sikip. Okay. Okay. Nagdalaw ang ating gasket. Okay. Masikip kasi, no, wala tayong lifter. Okay. Hirapan tayong pumasok sa ilalim. So ngayon dito siya dapat dumaan. Ayan. Hindi. Ito sa kabila. Dito. Pakyat. Tumalan naman ang ating gasket. Ayan. Pakyat. Handahan lang. Tapos tingnan natin kung naka-sentro ang ating gasket para hindi masira. Oops, medyo nahulog. Wala, hindi nahulog. Umurong lang. Tingnan natin. Ayan. Ayan, lagyan natin ang screw, tornilyo. Okay.
Isa-isahin lang natin muna magkabilaan. Importante na makapasok tayo sa mga butas ng mga gasket na wag muna higpitan para makapag-adjust tayo. Ayan. Atin, pumasok ba sa butas? Ayan, pumasok na. Doon naman tayo sa kabila. Dapat yung washer wag ano. Ay dapat may washer talaga siya, no. Hindi iwan ang washer. Tingnan natin kung pumasok dito ang gasket. Dito tayo sa mas malapit. Double check natin ating gasket baka nahulog na. Yan, hindi naman siya nahulog. Ito naman tayo sa kabila, mas malapit para hindi masyado magalaw. Hanapin muna natin ang butas yan. Okay. So yan. So yan, pumasok siya rito. Huwag muna hipitan. Tapos sa kabila, gamitan natin siya ng ano, sakit para hindi mahirap pag-ikot. Ayan, gamitan natin siya ng sakit para hindi mahirap pasok ang tornilyo. Ayan. Double check ulit para hindi masira ang gasket, no? Dapat pumasok talaga yung ano, tornilyo sa gasket. Tingnan natin kung pumasok. So yan, pumasok siya. Ulit sa likod. Once nakapasok na yung apat na yan, madali na lang yan kasi hindi nagagalaw yung ating gasket. Yan, pumasok na siya. Tingnan natin gasket, nandyan pa. Okay, okay siya. Nandyan naman. Ngayon, lagyan na natin lahat ng tornilyo po, pero wag muna higpitan lahat para makagalaw pa siya, no? Okay. Pause ko na lang muna, mamaya babalik tayo kasi mahaba pa to. Kapag hindi naman makapasok, Paps, ang tornilyo, nababara siya ng rubber gasket, tusukin nyo lang ng screwdriver para ma-align yung gasket, no? Kasi pagka nagbara yung gasket, hindi makapasok yung tornilyo. Okay, ganyan lang, Paps. So, yan, pasok natin. Yan, Paps, naghihigpit na po tayo ng ating mga tornilyo, nakakabit na lahat. Tapos na napapansin nyo, hindi na tayo naglagay ng silicone gasket kasi bago naman yung ating gasket, rubber gasket. Kaya hindi na kailangan yung silicone.
Pagka naghigpit tayo paps ng tornilyo, wag mo sobrang higpit dahil masisira ang ating gasket, no? Tama-tama lang. Okay. Tamang higpit lang, ha. Hindi sobra-sobra kasi puputok yung ating gasket. Yan paps, loads, maglalagay na tayo ng 2 litro lang muna ng ATF. Tapos mamaya i-check natin, paandarin natin ang engine to maximum operating temperature bago natin sukatin yung tamang sukat. Sige, buhos po to. Buhos mo, dahan-dahan lang. Ano mo? Ito, ano, para hindi matumba tong yung budo. Okay. Tanggal pa. Naka-play yan. Ha? Sige, buhos mo rito. Dahan-dahan lang. Lahat. Hindi ko pa nalak yung... Ha? Dali, baka mahulog. Tawakan mo muna to. So yan, nakapaglagay na tayo ng 2 litro na ETF paps, no, loads. Ngayon check natin. Take note na angat pa ang abante nito, no, nakapatong pa sa semento. Pero check lang muna natin para malaman natin kung saan na siya banda. Yan. So lumagpas siya sa maximum hot, no, kanyang fluid, no. So mamaya makikita natin yan pag umaandar na, tuminit na ang makina. So ang gagawin natin, ibaba muna natin siya kasi nakapatong yung abante niyan. Ayan, no. So medyo mataas dito sa abante, itulak natin siya pababa para mag level, tapos pandarin natin. Ayan paps, pandarin na natin para mai-atras natin, maibaba natin sa napatukan niya na semento kasi nakaangat ang harapan para ma-level siya, no, bago tayo magsukat. Tapos painitin natin ang engine hanggang mawala yung green dito sa dashboard. Ibig sabihin nasa operating temperature na siya para masukat natin ang kanyang ATF sa tamang sukat. Dapat ang tamang sukat ay nasa maximum hot. Okay, natin natin. Tapos sa atas na tayo. So yan, nakaandar na siya. Napansin natin na hindi na natin narinig yung maingay sa ilalim, no? Kasi dati pagka na-start natin yan, pag buwilo ng konti ang engine, maingay siya. Ngayon hindi ko na napansin ang ingay. Okay, yan, kilo-kilo na siya pero hindi pa yan mainit, no? So pupunta tayo ngayon sa ating driver side para i-atras na natin siya at nakuha ang level. So yan, hintayin muna natin yung green light na mawala. Tapos isi-shift natin ang ating cambio sa rear, dito sa rear, punta sa D, second gear at first gear o low gear para pumasok yung fluid muna doon sa ating transmission solenoids, no, para lahat ng solenoid valve malagyan muna ng ATF bago tayo magsukat para tamang sukat talaga siya. So yan, hindi pa siya wala na yung green, no. So gawin natin, lagay natin siya sa drive
pero nakaapak tayo sa brake para hindi tumakbo, or nakapark tayo dapat dito sa paa. Yan. So lagay natin sa rear, reverse. Yan, standby muna natin. Tapos lagay natin na naman sa D. Yan. Yan. Tapos second gear. Tapos low gear. So sa low gear, yan, standby muna. Tapos balik sa second gear, drive, neutral, park, reverse, park. So yan. So gawin natin, revolusyon natin ng konti, pakinggan natin yung tunog niya kung maingay pa ba. So wala na, no? So wala na akong nakinggan maingay. Medyo maluwag lang ng konti ang ating belt, kaya tumutunog, no? Nag-whistle. Pagkakam ko na lang yung belt na yan. So ibig sabihin, successful ang ating pagkagawa ng ating transmission fluid, no? Pagpalit sa mga filter. At nawala na rin yung tunog. Yan, hindi na siya maingay. Pupunta tayo sa ilalim para marinig natin. So yan, wala na siyang ingay dito sa transmission, no? Yan, lagyan natin starter dito sa transmission. Tingnan natin, wala naman siyang leak. Wala tayo makikita ang leak. Mamaya ilalabas natin siya, tapos pagbalik titingnan natin kung may leak. Wala. Okay, ganyan lang, Paps. Yan, Paps, naka-level na tayo, no? Nakababa na tayo sa semento. Check natin ang ating gauge at naka-green, wala na po yung green, no, sa ating dashboard. Yan. Check natin ang ating ETF sa 2 litrong kinarga natin. So ayan. So wala siya, walang lumabas na gauge, no, walang umabot sa sukat na tama, no. Dagdagan natin siya ng kalahating litro, no. Ibig sabihin 2 at kalahating litro ang nilalagay muna natin, tapos check natin uli. Sana may natutunan naman kayong bago nating DIY, at sana makatulong po ito sa inyo na mga DIY na parehang ganitong problema. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe o mag-follow sa ating Facebook o sa ating YouTube. At thank you. Bye.